So again, hello, kumusta ang lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa The Flyers TV. Welcome po again dito po sa ating programang Busina Arangkada Live. Kumusta mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribo, iwasan ang maging bias, fanatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. At sa ating kwento, narito ang maiinit na trending news stories ngayon. Bumusina ka kung love mo ang traffic sa Maynila. Joke lang, ito ang Busina Arangkada with Coach Randy Dioneta. 30 minutes na kwentuhan at balitaan araw-araw. Busina Arangkada. May init na trending news stories, ang iyong matutunghayan. Busina Arangkada. Pag-uusapan din ang kahalagahan ng microinsurance at microfinancing sa The Micro Agenda segment. Bawat busina may sariling kwento. Dito lang yan sa Busina Arangkada. Alamin ang mga kwentong salveo na magpapaganda ng katawan, kalusugan at passive income mo. Araw-araw kasalo mo sa tanghalian. Live. Busina Arangkada. Abangan ang mga trending news stories, The Micro Agenda at kwentong salveo sa Busina Arangkada kasama si Coach Randy dito lang sa The Flyers TV. Mag-subscribe na at bumusina. Okay, so ayan nga po good morning at saka magandang gabi kung saan ka man napanig ng mundo naroon ngayon. So welcome back sa ating live dito sa ating channel sa The Flyers TV. Ito po ang Busina Arangkada at muli ako pong yung lingkod Coach Randy na makakasama nyo sa isang oras na talakayan naman natin ngayon. So bali meron tayong tatlong bahagi sa programang ito. Ang unang bahagi po ay pag-uusapan natin yung trending news stories ngayon. Pangalawang bahagi po pag-uusapan natin ang about naman sa ating isi-share regarding the microfinance and then the microinsurance kung saan ito po ay malaking tulong para din sa ating mga kababayan in poverty alleviating. And then doon naman sa last segment ng ating programa, ito po yung kwentong salveo kung saan yung pwede nating makuha na learning and lessons with salveo. So ayan. So sana po ay tumuto kayo sa ating programa ngayong gabi. In a world that's vast and wide, there's a place where she can hide with arms open wide. So, bago tayo magpatuloy, gigreet muna natin ang ating mga taga-subaybay ngayong tayo po ay naka-live. So, huwag natin kakalimutan yung mga members ng microfinancing institutions dyan sa ating mga barangay, especially na yung mga member ng Card MRI. So, kumusta sa mga taga-Card Bank, Card SME Bank, Card MRI Rizal Bank, at saka yung mga taga-Card Inc. Kumusta kayo lahat dyan? Especially yung mga taga San Pablo's head office, mga taga Calamba, Laguna, sa mga taga Candubang, sa mga taga Cavite, dyan sa Tagaytay, Dasmariñas, sa mga taga Bacoor, Cavite City, and Trece Martires. Sila po yung mga bank ng Card SME Bank. And of course, narating din natin yung mga branches din sa Mindanao. Ang narating natin na branch ay sa Cagayan de Oro City. Then diyan po sa isla ng Camiguin. So kumusta kayong lahat dyan? Ang gaganda ng mga lugar dyan. So regards sa inyong lahat. And not only those members ng microfinancing institution ng Card MRI, kundi hello din po doon sa mga
employees, staff, ano po, management ng mga pabrika na ating naikutan na rin noon. Ano, especially po yung Liwayway, ano po yung Uishi, yung Ribisco, and mostly po yung IFP, Manufacturing Corporation. So, mga taga-Intercor, kumusta po kayong lahat? Nawa ay maganda na po yung ating kitaan ngayon kasi medyo lumakas yung mga products ng Intercor. Ano? So, yung sanay kayong kumain ng lumpia Shanghai, karaoke corn, yan po yung mga #1 products ng IFP. So, regards po kay Chansing at saka sa mga big boss natin dyan, kay Boss Milita Chua at saka kay Boss Malisa Chua dyan po sa Intercor Food Products or IFP Manufacturing Corporation. Ang head office po ay nandyan sa Caloocan, sa Diparo. Ano po? And then of course, binabati din natin mga branches nila sa Visayas, especially dyan sa Cebu City, ano, dyan sa SDC Hardware. Ano po ang Sibulongwe Food Products. Kumusta kayong lahat? And then, sa parting Mindanao, binabati natin yung Yan International, dyan po sa bayan po ng Villanueva, dyan sa Misamis Oriental. And of course, sa kanilang distributing plant or warehouse, dyan naman po sa Sasa, ano po, sa Davao City. Di natin sure kung meron pa ngayon sa Davao City na distributing center nila, ano, pero marami tayong clients dyan, of course. Ano po, so hello, mga taga Mindanao, maganda mamasya dyan sa Lanang, SM Lanang, the best dyan, ano. And then sa Gaisano Mall, sa yan. So, pero ang gusto kong pasyalan dyan sa Davao City is yung Abriza, yes, Abriza Mall. Napakagandang Ayala Mall yan dyan sa Mindanao, Abriza Mall. Sa Cagayan de Oro naman, napakagandang Ayala Mall na pwede yung pasyalan ay yung Centrio. Ano po? Pero para sa akin, wala pa rin po pa siyang Limket Thai Mall. The best dyan sa Limket Thai. Ano po? Yung SM naman kasi nandun sa taas nasa may Lumbia malapit, medyo malayo. Ang nasa center talaga is yung Limket Thai Mall at saka yung Centrio, pati yung Gaisano City. Yan. So, kumusta kayo lahat dyan? Ano po? So, hello sa inyong lahat. Sa ating mga kamag-anak, dito po sa Caloocan, sa Diparo, ano po, kumusta? Mga taga Bicol, dyan sa SM City, Sorsogon. Wow! Thank you so much sa inyong mga message sa atin. Ano po? So, ang ganda ng SM City, ano dyan sa Sorsogon, kasi along the bay siya, sa Biwok po siya ng Sorsogon City. Ano po. So, ang tagal natin hindi nakaka-uwi dyan, kaya medyo na-miss na rin natin yung Sorsogon, especially ang buong Bicol. Ano po. Okay, so mga ka-flyers, mga ka-tribo, dumango na tayo sa unang yugto ng ating programa. Ito po ang walang ibang kamatayan po, the trending news stories. Ayan, ang topic nga natin ngayong araw na ito. Ano po, dito po sa trending news stories, ano po, ito pong pinapakalat po ng mga balita regarding po dun sa pagkamatay nga po ng executive ng Rustan's Supermarket. Ano po, yung isa sa tagapagmana ng supermarket chain na Rustan's. Ano po, na wala iba po kundi si Paulo Tantuco. Ano po, na kung sa ito namatay doon sa US, pero matagal na, way back March 8, ito po yung date ng kanyang pagkamatay. So hanggang sa ngayon nga, iniuugnay si First Lady Lisa Araneta Marcos, ano po, doon sa balitang yun na pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantuco, ano po, doon sa loob ng kanyang tinutulang hotel dyan sa Amerika, na kung saan ang pagkamatay nga ni Tantuco ay ang reason po ay parang abuse or nasobrang overdosage sa cocaine, kung saan iniuugnay yung first family, sina Bongbong Marcos at saka si Lisa Araneta Marcos sa paggamit ng pag-abuso sa paggamit ng cocaine. Nakasama di umano daw ito ni Tantuco doon sa hotel, itong si First Lady Lisa Araneta. So yan po yung pinapakalat ng mga balita. So alamin natin ang katotohanan. Bagong lahat nga pala, makikita po ninyo sa ating
sa ating headlines or sa ating thumbnail. Ano po, so nakalagay dyan yung tatlong picture ng pag-uusapan natin ngayon dito sa ating episode. Ano po, ang picture po ni First Lady Liza Araneta, ang picture po ni Dr. Alip, at ang picture po ni ni Ate Silva. Ano po? Ayan. So, pag-uusapan natin yan mamaya. Ano po? Ang title po ng ating thumbnail, Mas Addict. Ayan, yung tatlo na yan, mga addict yan. Si Liza Araneta Marcos, si Dr. Alip, at saka si Ate Silva. Mga addict yan. Tingnan natin kung paano naging addict ang mga ito. Ano po? Okay, dumako tayo sa unang yugto nga. Ito yung balita. Ang trending news stories ngayon. Castro inupakan ang dating spokesperson ng palasyo. Ano po? So, si First Lady Liza hindi raw kasama ni Tantuco sa US. Mariing itinanggi ng Malacanang ang mga espekulasyon sa pag-uugnay kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantuco sa Los Angeles, California noong Marso. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na hindi kasama si Tantuco sa entourage ng unang ginang sa biyahe nito sa Amerika. At ang araw na namatay ang negosyante ay may dinaluhang konsyerto para sa mga Pilipino ang First Lady. Sinabi ni Castro na kasama ng unang ginang si Tourism Secretary Cristina Frasco sa aktibidad mula hapon hanggang gabi noong March 8 kung saan namatay nga po itong si Paulo Tantuco, ang araw ng kanyang pagkamatay dahil nga po sa overdosage sa paggamit ng cocaine. Yan. Hindi naman na binanggit ng opisyal ng Malacanang ang pangalan ng journalist at dating spokesperson ng gobyerno kung sino yung tinutukoy nitong dating spokesperson. Pero noong Lunes po ay nag-share si dating Palace spokesperson Roberto Tiglao ng larawan ng sinasabing police report na kasama umano ang First Lady Ano po, kasama nito si Tantuco. Ano po. So tinukoy rin ni Castro ang dinoktor na police report para isama ang pangalan ni First Lady sa asawa ni Tantuco na si Dina Arroyo at ang actress na si Alexa Miro. Yan. So nauna rito ay iniulat ng iba't ibang news outlet ang inisyal na resulta ng investigasyon ng Los Angeles Medical Examiner na ang pagkamatay umano ni Tantuco ay may kinalaman sa paggamit ng cocaine. Idinagdag pa sa report ang probable atherosclerotic cardiovascular disease sa condition daw umano ng biktima. So parang kumbaga yung paggamit niya ng cocaine, yun ang mas nakasama doon sa kanyang health condition na may kaugnayan nga po sa sakit sa puso. Iginit din ni Castro ng unang ginang kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang araw na yun ay mayroong security services na ibinigay ng US at mayroon pang kasamang PSG. At iba rin ang kanilang hotel na tinuluyan doon sa US. Hindi po kasama doon sa hotel kung saan tumutuloy si Tantuco. Nang tanungin kung magsasampa ng kaso ang unang ginang sa pag-uugnay ng pangalan nito sa pagkamatay ni Tantuco, sinabi ni Castro na mukhang napapanahon na. Mukhang napapanahon na. Pero pag-aaralan pa di umano ang kaso. So hindi dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan, maaring paniwalaan na kaagad ng kapwa natin mga Pilipino. Ayan. So nilinaw po dito sa ulat na ito na hindi totoo. Hindi totoo na si ginang or ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos ay kasama po ng pamilya ni Tantuco doon sa hotel at sila po ay nag-cocaine. So nagkataon po na pareho silang nasa Amerika that time. At nilinaw din sa report na hindi po kasama si Paulo Tantuco sa entourage ng family ng first family o ni Liza Araneta Marcos. Hindi siya talaga kasama sa official trip
at hindi sila magkakasama. Ano po? Ganon din sa hotel na tinutuloy, hindi rin sila magkakasama. At nung namatay nga yung businessman, si First Lady ay nasa isang event, ano po, isang konsyerto para sa mga Pilipino. Kasama po ang Tourism Secretary na si Cristina Frasco. Ano po? So, yung mga nagpapakalat ng fake news po yun na si Liza Araneta po ay nagko-cocaine kasama po ni businessman, businessman Tanto po. So, ito mas maganda siguro pakinggan natin yung pahayag ng Malacanang. Ano po? Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Oh. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar. So yan po yung isa sa bahagi po ng pahayag ni Attorney Claire Castro, po, na hindi nga talaga kasama si Paulo Tantoco dun sa official team or sa entourage ng First Lady. Po, so hindi siya kasama doon sa grupo ng ating unang ginang. Po, ituloy natin. Sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word "Miro," yan po ay dinagdag lamang. So ayan po, edited yung pinapakalat na police report galing di umano sa sa pulisya doon sa Amerika. So may dinagdag yung mga may pakana nito na gumawa ng mga fake news. Kaya kung sino man yan na mga gumagawa ng fake news, sinisira niya po ang ating bayan, ang Pilipinas. Kasi pinapaniwala ninyo ang mga Pilipino sa mga maling impormasyon. Hindi naman tayo maka-Marcos, hindi rin tayo maka-Duterte, pero sa kasong ito, sa mga isyong ganito, kitang-kita natin kung sino ang may pakana. Siyempre, grupo ito ng mga maka-Duterte. So sana po yung mga maka-Duterte naman, iwasan nyo ng paggawa ng fake news. Gumawa na lang kayo, mag-imbestiga kayo ng mga bagay na totoo. Mas matindi yun kung yun ang ilalabas ninyo sa media para siraan ang administrasyon. Kung yun talaga ang inyong objective na manira. Huwag kayong gagawa ng mga kwento, mga dugtog, splices. Ang hilig niyo talaga niyan. Simula pa noon, panahon po ni dating Vice President Leni Robredo, ang hilig niyo nang gumawa ng mga splices na video and reports. Ituloy natin. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating makita,
maipakita sa monitor. Ayan na po. So ayan, so yan nga po yung pahayag ni Attorney Clay Castro, spokesperson ng Palasyo ng Malacanang. Ano po, na talagang hindi totoo yung mga fake news na pinapakalat ng mga DDS, ano po, regarding po diyan sa kaso. Nakita ko dito, pinapakalat ito ni Harry Roque. Makikita mo to sa page ni Harry Roque. So, halata talaga, mga DDS nga ang may gawa. Po. Sa mga DDS naman, kung gusto nyo talagang magkaisa ang bayan, huwag kayong gumawa ng mga kwentong splice, huwag kayong gumawa ng kwentong yung makakasira sa ating bayan. Okay lang naman manira kung manira kayo, basta yung paninira nyo may basihan. Kasi pag kinasuhan kayo, binalikan kayo niyan. Di ba? Aware, lang tayo, concerned lang kami sa inyo, dito sa The Flyers TV, itong gumagawa ng mga kalokohan na ito. Pag binalikan kayo ng palasyo, anong laban nyo? Paninira ngayon. Kasi ang linaw ng report na that time na namatay yung businessman, ang ating first lady ay nasa isang event. At saka magkaiba po sila ng hotel na tinutuluyan and hindi po sila magkasama sa lakad doon sa Amerika. Ituloy natin. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Ganito na ba talaga kadesperado ang grupo ng mga DDS? Talagang balak yung sirain yung administrasyon sa pamamagitan ng mga fake news. Nakakadismaya. So, although tayo naman talaga inadismaya din sa government dahil nga, syempre iba yung kanilang priority kasi hindi yung priority na gusto natin. Kasi nga, ang priority na gusto natin is yung sinamahan natin ng election, walang iba po kundi ang Liberal Party, sa pangunguna po ni Vice President Leni Robredo. Kaya lang, dahil nga si Marcos ang nanalo, so irespeto natin yung desisyon ng sambayanan doon sa pagboto sa kanya. So, kung ano yung kanyang panuntunan, ano yung kanyang kinampanya, edi yun po ang masusunod kasi ng kanyang kinampanya, gaya ng 20 pesos na bigas. Although hindi niya ito pinangako, sinusubukan niya lang gawin, pero nagawa niya naman ngayon. So, hayaan na natin ang Pangulo. Maliban na nga lang, kung may mga mali talaga, dapat nating labanan ang mga mali. Pero ito pong pinapakalat niyo na splice news na ito or mga fake news na inuugnay niyo si First Lady Aliza Araneta Marcos sa paggamit ng cocaine with grabe na sobra na po ito. Wala na kayong modo, wala na kayong, frustrated na ba kayo? Siguro kayo yung mga nag-a-addict. Ito na mga gumagawa ng mga news na ito. Ito ang mga addict. Ito siguro ang ito mga DDS na to. Wala na itong ginawa kundi sumira ng kapwa Pilipino. Kaya next time po, wag niyong papatuloy yung mga DDS. I-block ninyo, i-erase niyo yan kasi mga walang kwentang tao yung mga DDS na ito. Kasi walang magawa sa buhay. So, ayan. Awa po kayo sa taong bayan. Wag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. So, ayan po So, nakikiusap ang ating palasyo na wag daw po nating lokohin ang mga Pilipino. So yan nga po yung ating episode doon sa trending news stories ngayon. Ito yung matagal ng balita pero ngayon ay binabalik dahil nga pinapakalat ng mga DDS ang balita na confirmed daw na si Liza Araneta Marcos ay nandoon sa kwarto ng hotel ni businessman
Paulo Tantuco, na kung saan ito nga po ay namatay dahil sa paggamit ng cocaine. So ang malinaw po na balita, wala po doon ang First Lady. Ano po, may event po sila kasama po ng Tourism Secretary at hindi po kasama ni First Lady sa kanyang lakad sa US galing sa Pilipinas itong grupo ni Tantuco. Nagkataon lang na sila po ay paras na sa Amerika. Kaya man nagpapakalat dyan ng fake news na ko. Hindi man natin tinatakpan or pinapaboran ang Marcos administration, pero doon lang tayo sa tamang balita. So dito po sa The Flyers TV, babalatan natin yung mga fake news na yan, mga fake news peddler. Kahit kakampit ka pa na gumagawa ng fake news, babanatan ka namin. Kahit DDS ka pa, kahit loyalista ka pa, makamarcos ka, basta fake news ang iyong binabalita, babanatan ka namin dito. Ano po? So yun nga, fair lang tayo. Hindi naman tayo makamarcos, hindi rin tayo makaduterte, pero yung ang tinitingnan natin dito na issue is yung negative na impact. Kasi ang daming Pilipino na walang access doon sa katotohanan, na may access doon sa mga vlogger na ito na walang ibang ginawa kundi magpakalat ng fake news. Ang dami tuloy naniniwala, which is mali. Napukondisyon yung utak ng mga Pilipino dahil sa mga mali ninyong balita. Ako nga, marami akong kasamaan sa trabaho na hanggang ngayon die-hard DDS sila. Kung magsalita sila, grabe. Gaya nung kay President Duterte. Matanda na talaga si Duterte, si President Duterte. Pero, kailangan mo bang tingnan yung kanyang katandaan at kakalimutan mo nila yung mga pinatay nila? Di ba? Ang dami nilang pinatay. Mismo si Duterte, ang daming pinatay niyan according sa mga testimonya ng kanyang mga Davao Death Squad dun sa Davao. Hindi pa siya presidente, mayor pa lang siya, ang dami na niyang pinatay. Nung naging presidente siya, ang dami rin nilang pinatay. Mga bata pang karamihan. Kung ikaw yung magulang ng mga batang pinatay na ito, okay lang sa iyo. Diba? Ganito yung mga DDS, hindi nila iniisip yun. Kung pwede ko nga lang silang talawin na, ilagay natin kaya sa sitwasyon na ikaw na DDS supporter, ikaw yung magulang, ikaw yung kapatid, ikaw yung anak nitong mga pinatay na mga bata. Ang pinakabatang pinatay sa war on drug, ang pinakabata na pinatay po ay 3 years old. At ang dami pong kabataan na nadamay dito, katulad po ni Kian De Los Santos. Kung ikaw isang DDS at magulang ka nitong mga batang ito, okay lang sa'yo dahil DDS ka. Ipagpapalit mo yung pagiging DDS mo doon sa katarungan na dapat mong makuha. Desperado na ito yung mga DDS kaya ang dami yung pinapakalat na splice news, fake news, para sirain yung administrasyong Marcos para sila ang umupo. Pag sila umupo, mas matindi. Ayan. Wala na pa naman tayo nakikitang ginawang mali ang mga Marcos ngayon. Nagkataon lang ng kanilang programa o concentration ng kanilang programa ni Marcos ay iba sa gusto natin. Kasi tayo bilang mga kakamping, iba yung gusto nating programa. Kaya lang, hindi naman nanalo yung ating grupo. Kaya wala tayong magagawa. Kundi kung ano po yung ipinangako na dala-dala na ipinangako ni BBM noon, di yun po ang kanyang gagawin. Kaya nga siya nanalo dahil dun sa kanyang ipinangako na kapayapaan, pagkakaisa, at kung ano-ano pa. So ayan. So medyo tumatagal ang ating oras. Ayan po. So dumako na tayo sa ating sunod na topic. So ang sunod na topic natin ay walang iba po kundi ang tungkol po sa microfinancing and microinsurance. Ito po ang The Micro Agenda. Okay, hello mga ka-flyers, mga katribo. Ang next agenda nga po natin dito po sa The Micro Agenda ay kikilalanin natin ang isa pang addict. Doon sa una nating segment, si Liza Araneta Marcos, addict di umano sa cocaine. Pero fake news po yan. Linawin natin ha, fake news po yun. Pinag-uusapan natin yung mga addict dito. Itong pangalawang topic natin, addict din ito. Dito po sa card MRI, ito yung pinaka-addict. Sino nga po ito? Pag-uusapan po natin ang buhay ni Dr. Jaime Aristotel D. Alip, ang pinaka-addict sa card MRI. Hindi po siya addict ng cocaine, hindi po siya addict ng droga. Pinaka-addict po ito pagdating po sa public service, sa poverty
eradication, poverty alleviation. Ano po, kasi na-awardan nga ito si Dr. Jaime Aristotle B. Alip bilang isang Ramon Magsaysay Awardee. Ano po, ayan, so adik po ito sa pagtulong sa mahihirap. So yan po si Dr. Jaime Aristotle B. Alip, ang founding chairman po ng CART-MRI, ang Center for Agriculture and Rural Development. So itong ating segment ngayon ay bilang pagkilala sa isang adik sa public service, adik po sa pagbibigay tulong sa mga mahihirap. Adik kasi yung word ng ating word of the day, word of the program ngayon ay addict. Ano po? So, yun po yung ating word of the day ngayon, addict. Ito po si Dr. Alip, addict po ito sa serbisyo sa mga taga-card MRI. Ano po? Kung pagdating sa public service, ito na yung pinaka-addict talaga. Ano po? Kasi grabe yung foundation ng kanyang public service. Ano po? So siya po yung managing director before ng Card MRI, pero ngayon po siya po ay kumbaga inilipat niya na yung kanyang pamamahala sa susunod na tagapamamahala ng Card MRI. So nagsisilbi na lamang siya ngayon na para siyang chairman emeritus ng Card MRI. Ano po? Pero very active pa rin siya. Ano po? So pakinggan natin ang isang bahagi ng interview o mga pahayag ni Dr. Ali para mas makilala natin ikaw po ay member ng Card MRI institution. Para mas kilala mo kung sino yung ating big boss dyan. Card MRI, micro-insurance. Sure. Yeah. You know that in my childhood years, very, very young, I always joined my father. Meron siyang small coconut plantation. He's a coconut plantation owner. Maliit lang. And then, pagka-harvest time, I always accompany him to go to the field. So there is the maghahakot, there is the harvester, mag-iipon, all this. No? Weekend comes, Saturday, Sunday, the workers will come to our house. Hihiram ng pera, they need this money for school, nagkasakit, kailangan bumili ng livelihood or something. But my father is a very generous man. So bigay siya ng bigay. Wala namang bumabalik para magbayad. Oh. I love to do this kasi nakita ko yung hard work ng mga tao, the landless rural coconut farmers at that time, workers. So sabi ko, I want to continue the work of my father, but I want to do it in a sustainable way. Hindi pwedeng pag binigay ko, kailangan may balik. So I was in search until nakatapos ako ng college. I had the opportunity to work with Philippine Business for Social Progress. It's a social foundation. And I learned na yung kanilang motto, helping people help themselves. And I was exposed into a lot of poverty. At that time, the focus of PBSP was small farmers, tenants. Sabi ko, okay yan, pero sa nakita ko, it is the landless rural workers who comprise a great percentage of our rural community. So, after learning a lot of things from PBSP, the social work, and this kind of programs, I bolted out. And I said, I want to do something for my community. I started in San Pablo. So, together with the 14 practitioners, my colleagues, we started a foundation called the Center for Agriculture and Rural Development. It's not enough just to provide training, technical assistance. And actually, maraming criticism. Why will you give credit to the landless yan assetless. Yun na nga ang gusto kong gawin Tulungan yung asset and prove that they're very hardworking and give them the opportunity. And I think they will be able to pay us back and with some reasonable interest rate because you're giving them responsibility, you're giving them opportunity. And that's how CARD started. Small credit. Unless kasi assetless Wala pating hindi nakatungtong karamihan sa education, sa elementary. So, ikaw yung target ko. And of course, maraming criticism. Sabi ko, that's what I want to prove. If they're able to pay, they're able to generate income, then that is what development is. I want to professionalize it. First as an NGO, after 10 years,
Then I went to Central Bank together with my colleagues. I said that we want to establish a bank that is owned and managed by the poor. Mukhang mahirap yung gusto mong gawin. But I said that, yun nga mahirap eh. Yun ang gusto kong gawin eh. Yung mahihirap, yung walang gumagawa. And after, Central Bank was very, at that time, they tried, sige, they gave us the first license. That was in 1997. Nung nagkameron ng crisis, yung mga rural banks, yung katabi sa amin sa San Pablo, buhay pa ba yung card bank? Buhay pa ba yan? Kasi yung bumabagyo, kasi maraming bumabagsak ng mga financial institution at that time. But we became stronger and stronger. At pinakita namin Central Bank, this is a very good model. You see, when the examiner came to us, Concerned. Ayan, so yan po yung ilan sa pahayag po ng ating bida sa ngayon, ang adik sa public service na walang iba po kundi si Jaime Aristotle B. Alip. Ano po, si Dr. Alip po, pag-usapan natin ang kanyang buhay. Si Dr. Jaime Aristotle Alip ay ipinanganak po noong April 22, 1957. Ano po, at saka isa po siya sa galing din sa isang mahirap na pamilya, hindi naman ganun kahirapan, pero kumbaga, nasa paligid nila yung kahirapan. Ano po? Ayan. So, dahil nga po doon sa kahirapan na nakikita niya sa kanyang kapaligiran, he founded, CARD MRI. Ito pinatag nating Center for Agriculture and Rural Development, Mutually Reinforcing Institutions or CARD MRI. Sa ngayon po siya po ang founder and chairman emeritus. Ano po? Sa kanyang biography, si Alip po ay nag-hold po siya ng isang degree from the Southeast Asia Interdisciplinary Development Institute dyan sa Antipolo. Ano po, kung saan siya po ay nag-garner ng doctorate degree. At sa University of the Philippines naman dyan sa Los Baños, kung saan nag-aral po siya ng bachelor's degree ng agriculture, master's degree in professional studies. Sa kanyang karir naman, si Dr. Alip po was appointed as Presidential Advisor for Economic Empowerment of the Rural Poor in March 2011. He is also the recipient of the 2019 Ramon V. Del Rosario Award for Nation Building. And nanalo din po sa kaunang pagkakataon po itong si Dr. Alip doon po sa prestigious na Ramon Magsaysay Award noong 2008 para po sa public service. Kaya nga tiyagad yung adik sa public service. So yan po yung simpleng buhay po ni Dr. Jaime Aristotle B. Alip. Siya po ang founding chairman and chairman emeritus po ng CARD MRI sa ngayon. So ngayon po ang CARD MRI meron na pong almost more than 10 million families na compress na po yan ng almost 40 million na member ng ating population. Kasi family, pag yung family kasama yung mga bata, asawa, doon sa naka-insured. Kasi hindi lang siya basta membership meron dito para sa microfinancing. Meron din po silang micro-insurance. So, doon po sa hindi nakakaalam po ano yung CARD MRI, isa po itong managing system na kung saan marami pong institusyon na nakapaloob dito. Sa pagkakaalam ko ngayon ay nasa 20 mahigit na ito na institusyon. Pero ang nangunguna po na institusyon dito sa loob ng CARD MRI ay yung kanilang 4 na financial institution. Walang iba po kundi yung 3 bangko at saka isang lending. Yung isang lending po na doon talaga umpisang natin ito po yung CARD Inc. Kaya proud ka dapat na member ka ng CARD Inc. Yung 3 bangko naman nila ay yung CARD Bank, CARD MRI Rizal Bank, at CARD SME Bank. Ayan. And then meron din po silang matatag na insurance company. Walang iba po kundi yung CARD MBA, grabe yan. And then po yung CARD MRI Insurance Agency, ang tatag nating CAMIA. Pati na rin po yung CARD Pioneer Insurance Corporation. At meron din silang napakagandang foundation pagdating sa education. Dahil meron silang CMDI, CARD MRI Development Institute, kung saan din po nag-aaral ang lahat ng staff ng CARD. Meron din po silang secondary, mayroon din silang anong tawag natin dyan? Yung grade 11 and 12, ayan. So, meron din sila dyan.
Ano po, hopefully, alam ko meron na silang doctorate degree dyan sa Master in Microfinancing. Ano po, so ganyan po kaganda ang card. Ano po. So, yan po si Dr. Alip, ang ating pinaka-addict pagdating sa public service. Ayan. So, ang bahagi ito ng ating agenda, ito po ang The Micro Agenda, at ang bahagi ito ng ating segment ay hatid po ng Salveo Barley Grass at ng Larsky Perfume. Ayan. So, feel the bango with Larsky Perfume. Ayan. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo? Because it is 100% pure and organic, a superfood, an FDA approved, a multi-awarded supplement, grown in a pollution-free environment, organically planted without pesticides and chemicals, harvested at a young age when it is nutritionally dense. Salveo Well, changing lives. Wow! Ayan, so yun nga pag-uusapan natin ngayon and sa ating last portion ng ating programa. Ano po, dito pa rin po sa Busina Arangkada, dito pa rin po sa The Flyers TV. Ako pa rin po yung Coach Randy. Ano po, at ang last segment nga natin ay Kwentong Salveo. So pag-uusapan natin naman dito ay isa pang buhay na sisirain natin. Ano po, sapagkat isa pa rin itong addict. Ano po, itong sunod nating topic, sunod na pangalan na pag-uusapan natin ay addict naman po sa swap or addict po sa Salveo. Dahil po sa kanyang pagiging addict sa Salveo, ayan, kumikita na po siya na limpak-limpak na sa lapi. Ayan. Kaya kayo mga katribo, mga ka-flyers, kung gusto niyo pong kumita ng malaking pera at mabilisan, pero legal, maayos, malinis, at very exciting process, mag-join po kayo sa SWAP. Ano po ang Salveo Well Automated Power Load Program. Then ito ating next na pag-uusapan na character. Ano po, walang iba po kundi si Sol Silva ay isa pong addict din po. Addict po para makuha ang kanyang pangarap. Lahat tayo ay dapat maging addict sa pagkuha, sa pag-abot ng ating mga pangarap. Maging addict tayo sa Salveo, sa paggamit ng Salveo, sapagkat mayroong negosyo, mayroong pera po sa Salveo. Ano po? So pakinggan natin ang kwento buhay ng ating swapreneur na walang iba po kundi si Sol Silva, ang addict natin sa Salveo. Concern ko po ngayon ay yung health ko. Mula po nang uminom ako ng Salveo, ang mga sakit ko sa katawan ay nangawala po yun. Hello, Swapreneurs! Ako si Sol Silva from Taytay Rizal at ako po ay nag-join dito sa SWAP noong December 17, 2024. Concern ko po ngayon ay yung health ko at yung family ko. Kaya po ako nag-join dito sa SWAP kasi napakaganda po ng produkto ng SWAP. Mula po nang uminom ako ng Salveo, ang mga sakit ko sa katawan, lalo na po yung aking uric acid, yung sugar ko, ganun din po yung likod ko na sumasakit at yung balakang ko ay nangawala po yon. Gusto ko rin po na i-share ito sa marami pang tao upang sa ganoon ay matulungan ko rin po sila sa kanilang kalusugan, hindi lamang sa kalusugan, kung hindi sa kanilang mga problema sa bulsa. Yan po yung sinasabi nilang cancer sa bulsa or bursitis. Dati po, platinum member po ako. Pero sa attend ko ng training, nakita ko po na napakaganda pala ng privileges ng isang diamond member. Kaya po ako nag-upgrade sa diamond kasi gusto ko po na kasama rin sa napakaraming mga millionaires na na-produce ng SWAP. 3.5 years, meron po silang 70 plus millionaires. At ako na po yung kasunod. Kiniklaim ko na yon. Kaya thank you SWAP sa isang pribilehyo na ibinigay niyo po sa amin. So yan po yung kwento ng isang addict natin na swapreneur. Ano po? Si Ate Sol Silva ay isa pong addict sa pangarap. Isa po siyang addict na makuha ang pangarap niya na maging isang milyonaryo. Isa po siyang addict
na user ng Salveo Barley Grass, nakita niya po kasi ang napakagandang opportunity. So hindi po masamang maging addict tayo basta po doon sa mga bagay na positibo sa ating buhay. Gaya po ni First Lady Lisa Araneta Marcos na inakusahang addict po sa cocaine pero hindi naman totoo, ginamit lang ang kanyang pangalan para sa fake news. Pero addict din po si Lisa Araneta sa pagbibigay ng public service bilang First Lady ng ating bansa. And then sa pangalawang tao na tinawag nating addict ng public service, si Dr. Jaime Aristotel B. Alip. Siya po yung addict sa public service kung saan na-awardan niya po siya ng Ramon Magsaysay Award for Public Service. Grabe. So yan po yung card MRI history. Po yung kanilang founding chairman. And then yung last person na topic natin sa kwentong Salveo ngayon is si Ate Sol Silva. Ongoing na po siya patungo po sa Millionaires Club ng SWAP. Ang Salveo Well Automated Power Leg Program. Kaya kung ikaw po ay gumagamit ng barley, dapat ang brand mo po ay Salveo. At ang kagandahan po, hindi ka lang basta gagamit ng Salveo. Sapagkat si Salveo po ay nag-develop po ng kauna-unahang electronic multi-level marketing. Ibig sabihin, kung user ka po ng Salveo, may negosyo po itong kasama. So pag-aralan mo ito, mag-register ka sa SWAP. May link tayo dyan sa taas nitong video sa caption. I-click mo dyan yung join now for free na link at mag-register po kayo dyan. Kapag naka-register ka na dyan, pag-aralan niyo yung mga video. May mga video tutorial kami dyan na nakapaloob kung paano magagamit, paano kakikita, paano makakatulong sa iyong buhay, paano babaguhin ng SWAP ang iyong buhay. So may video po dyan sa loob ng link. Pwede niyo pong panoorin. And then kapag nakapag-decide ka na, i-message niyo po ako para tulungan kita kung paano mo i-establish ang iyong account. Kasi kailangan mo pong i-activate ang iyong account sa pamamagitan po ng pagbibili po ng isang membership package. So pwede kang mamili between or among silver package. Mura lang po yan. Magkakahalaga yan ng 2,000 or 3,000 plus. Pero ang product na matatanggap mo more than 4,000. So bawing-bawi ka dyan. So hindi ka lugi. Kung hindi mo gagawin ang business. Doon naman po sa gold package, nagkakahalaga po yan ng almost 8,000 din. Pero ang product na makukuha mo na almost 9 to 10,000. Minsan sobra pa nga. And then meron pa tayong platinum. Nagkakahalaga po yan ng almost 20,000 mahigit. Pero ang product value niya is doble, nasa 40,000. Meron tayong titanium po na kung saan ang membership na titanium meron po siyang 45% na discount lifetime. At may product po kayo na makukuha dyan na doble din po doon sa presyo ng titanium. At ang pinakamalaking membership nga po is yung diamond na kung saan magkakaroon ka ng lifetime discount na 50%. At ang makukuha mo na product value kapag bumili ka ng diamond is doble din po. So sabihin natin ang diamond is 100,000. So 200,000 plus na product mo plus lifetime 50% discount. Yung silver package, yun po ay 20% lifetime discount. Yung gold package, 30% lifetime discount. Yung platinum package ay 40% lifetime discount. Yung titanium ay 45% lifetime discount at yung diamond po ay 50% lifetime discount. So napakaganda. Malalaman nyo kung ano pa po yung 10 ways to earn diyan po sa Salveo Well Automated Power Leg Program or SWAP. Napakaganda pong sumalis. Kasi nga, itong EMLM na to or networking na electronic na po siya, may drop shipping system kasi to. Napakaganda. Pwede yung gawin ito sa Facebook lang. Kahit di ka na mag-offline. Kasi sa offline, ang daming rejection. Dito po ay walang rejection. So, ang gagawin nyo lang po, mag-register po dyan sa link na nasa taas po sa caption nitong video. And then, pag interesado na kayong bumili ng inyong package, i-activate ang membership niyo. I-message niyo po ako kasi personal ko po kayong tutulungan kung how to manage your account. Kung paano ang gagawin. May link din po dyan sa taas sa caption nitong video yung aking messenger. I-message niyo po ako. Magkakasama tayo dito, tulungan po tayo dito. So, gaganda na yung iyong kalusugan. Pwede pang masolusyonan yung problema natin sa ating income. Napakaganda po. Pag matuklasan mo itong SWAP, sabihin ko sa iyo, magiging addict ka din talaga dito sa SWAP. Grabe.
Kaya maging addict na, wag sa droga, kundi sa swap. Maging addict na, wag sa droga, kundi sa iyong mga pangarap sa pag-abot dito. So muli ito pong inyong lingkod, Coach Randy. Ako po magpapaalam na rin sapagkat medyo mag-iisang oras na tayo. Ano po, and alam ko naman na kayo ay may mga panonoodin pag ibang mga videos and other contents natin. Ano po. So thank you so much muli sa inyong lahat sa pagsubaybay. Ito mo ay ang inyong nakasama ngayon, ang inyong Coach Randy. Ano po, inaasahan ko na kayo po ay nakapag-subscribe na dyan sa ibaba nitong ating video. Ano po, subscribe button naman po para dumami tayo. Paki-share ng ating video para maraming mabigyan ng information. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo? Because it is 100% pure and organic, a superfood, an FDA approved, a multi-awarded supplement, grown in a pollution-free environment, organically planted without pesticides and chemicals, harvested at a young age when it is nutritionally dense. Salveo Well, changing lives. Wow!